Bala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali mga tambalanista, mga kabisya, mga kabesik. Partner! Good morning mga yes friend! Ay nako. Kumusta naman kayo mga yes friend? Mga yes friend natin? Kumusta naman? Akala ko ba sa Yes FM ako? Akala mo lang yun. Maraming akala talaga. Alam mo ba, partner? Ang dami ko na-receive na call last night. Lahat sila hindi nagtatanong. Hindi ka rin pinatulog. Ako gumawa na ako ng template ko. Paano ako sasagot sa mga nag-message. Ako din. Ako din! Kasi mahirap pag mag-construct ng sentence. Copy-paste na ako lahat. Yeah, it's a prank. Kagagawan po ito ng digital media. Wala po akong kinalaman dito. Nananahimik po ako. Nakakatawa. Alam mo, well, dun sa mga hindi relate at sa mga relate, ayan. So kahapon po, naglabas po ng statement ang Chris Chuper. May pa-statement. Official statement. Sa sobrang haba, mukha siyang official statement. Hindi ko at saka alam hugot na hugot. Parang ganon. Hindi ko nga alam na naglabas ka ng ganong pa-official statement sa Facebook ng Love Radio Manila. Nalaman ko lang kasi ang dami kong notification, totoo ba? Ang lungkot naman. Bakit ganon? Ang alin? Sabi ko. Sa utak ko, ang alin po? Ang malungkot. So, may pa-official statement kasi si partner kahapon na nagpapaalam na siya sa Love Radio. Siya ay lilipat na sa Yes the Best. Ganyan. Yan, Yes sa Yes FM. FM. Sa Yes FM. Ganyan. Nagpapasalamat na siya sa maraming taon. Nagpapasalamat din siya sa akin. Di ba? Mga ganong klase mga eksena. Tapos sa ilalim, Chris Chuper, signing off. Ganun. May pa ganun. Uulitin ko po, wala po akong kinalaman dito. Nagulat din po ako, may post ako. Kaya nga ako, partner, hinayaan ko lang mabaliw yung mga tao. Hindi ako hindi mo na ako nag-react. Nag-react ako na medyo gabi na. Yan. So, ang sinabi ko doon, only a true tambalanista knows. Yes. Number 1, 2, 3. May blanco. So bahala na sila fill in or fill out. Mag-fill in o fill out nun. Only a true Shinare ko naman yung pa-statement mo. Pero ang sinabi ko doon, only a true tambalanista knows. Number 1, 2, and 3. So yung mga iba nag-fill out sila doon. Na-happy ako doon sa mga talagang tunay at ganap na ganap. Doon ko lang din na-realize, partner, na madami talaga na silent lang sila. Hindi sila yung wag nating i-expect na yung sobrang tindi yung memorize nila lahat tungkol sa atin. Hindi eh. 'Di ba minsan kasi may ganun ako feeling, kilala na tayo, ganyan. Which is yes, pag meron tayo mga yes friend, pag meron tayong mga nakikilala at nakakausap na talagang dumadalaw, yung mga solid talaga o kaya active, 'di ba? Magigets nila yun. Pero madami din talagang silent lang. Yung pwede silang ma-fall for the April Fool's Day prank kasi nga hindi naman sila kasing active nung iba. Totoo. Kasi kung tunay kang tambalanisa na sobrang active ka, number 1, alam mo na introvert si Chris. At ang isang introvert ay hindi magdadrama ng ganun. Nakakapagod po. Pag ikaw ay introvert, nakakapagod gumawa ng ganun kahaba na caption. Hindi ka talaga gagawa ng ganun kahaba, partner. Nakakatamad gawin yun. Diba? Pwede, yung ganun kahabang statement ni partner, pwedeng sa akin manggaling yun eh, di ba? ako pa yung pwedeng magsulat ng mga ganun kahabang mga explanation na story time kineme. Pero correct. Si Chris, hindi! So pag nakakita ka ng ganun kahaba, magduda ka, hindi ako yun. Correct. Kasi nga introvert ako. At hindi lang yun yung kanyang lola nga na namatay, na nag-alaga sa kanya ng maraming taon na hindi pa ako yun. Ibig sabihin
sabihin, gets mo, parang kung sa impact rin lang ng importance, yan. Di ba? Yung lola niya na yun, pero wala nga siyang ganun sa lola niya. Pansin nyo, wala nga, birthday nga ng nanay ko, wala akong ganyan-ganyan. Maraming salamat sa nanay ko, Father's Day, wala din ganyan. Correct, Maraming salamat sa tatay ko sa pagpapalaki sa akin. Ilang kalabaw ang kinatay mo, pag-aaral lang ako, mga ganon. Makatapos lang ako, alam ko yung mga paghihirap nito. Walang ganon si partner. Wala siyang ganon. Hindi uso sa akin yun. So number 1 talaga, as a true tambalanisa, you would know. Maaaring yung mga iba, kaya nga may mga iba nagsabi doon na, alam nyo naman kaming mga ibang mga tambalanisa silent. Oo. Diba? Silent lang. Ibig sabihin, nandyan, minsan pero wala. Pero grabe din, ngayon lang din sila nagsalita, no? Binasag ang kanilang katahimikan. Wow. We broke your silence. Pero partner, wag ka. Ito lang din ang na-realize ko. Na medyo na malulungkot ka dito. Ay, hindi, as an introvert, baka hindi ka naman malungkot. Baka hindi ka na naman affected. Na-realize ko, kung if it were true, yung pa-statement na gano'n, hindi pa rin kasing dami ng shares and comments kapag nagpapakita ng boobs si Tanya. Na 4 million na 4 million views na. Na anong tawag doon? Yung pinakamadaming timestamp, 'di ba? Doon sa part na may medyo na lumabas na talaga yung mga kaluluwa. Kulang yung gimmick natin. Next time ikaw naman maglabas ng boobs. Baka sakaling mahigitan natin yung 4 million ni Tanya Chinita. Parang na-realize ko, ay, ganun lang yung number of comments and shares sa magre-resign ka, ha? Sa aalis ka na dito sa love. Nakakalungkot. Ako, for me, as an extrovert na affected sa lahat ng mga bagay-bagay, nalungkot ako dun sa part na yon. Pero ikaw, as an introvert, wala kang pake. Wala pakialam. Hindi mo nga naisip yata yun eh. Ako naisip ko yun eh. Parang, okay, hindi ganun. Nonchalant ako. Nonchalant, diba? Nonchalant ka. Tapos, nonchalant din siguro yung iba. Pagdating sa mga ganyan, kasi nga, walang boobs na naipakita. Ganun na ba talaga yung gusto ng mga tao ngayon? Wala na silang expectation na gano'n. Kasi matanda na? Paano? Hindi, paano? Saan kukunin yung boobs? So wala nang ganong klase ng anticipation. Pero isa lang talaga din yung yung nakita ko na behavior ng netizens. Hindi na nila tatapusin yung pag nakita nila hindi mo na nanamnamin ipaprocess. Hindi mo na ipaprocess o hindi ka na magbibigay ng benefit of the doubt. May conclusion ka agad. Agad basic parang aalis na siya. Meron pa nga isa doon. Ganun talaga mga kumpanya. Pag hindi na kayo kailangan, tawang-tawa talaga ako doon. Ganun talaga mga kumpanya. Pag hindi na kayo kailangan, aalisin na lang kayo. May mga ganun pa. Tawang-tawa talaga ako doon. Nireply ko, ang haba ng haha ko, mga 3 meters. Pero totoo din yung observation na yan, diba? Wala na minsan hindi natin ipaprocess eh. Na parang, yung iba naman na process nila, na-gets nila kasi nga, in preparation for April Fool's Day. Yes. Diba? Parang ganon. Na-gets nila na may posibleng ganyan. Katulad ng ewan ko kung totoo ba na gigibain ng Greenbelt 1? May pag gano'n na post ang when in Manila. May nagiba na. Kailan? Yung Harrison. Yung Harrison. Partner, wala pa yata akong asawa na nagiba na yun. Diba? So may mga ganun. Tama ka eh. Hindi lahat pinoproseso. Kaya siguro yung mga Pilipino, agad tayong nadadali ng clickbait. Yes, Kapag ka ang statement ay clickbait na si ganito nagpakita ng ganyan. Ay, kaya nga trending yung kay Tanya Chinita na 4.6 million views. Correct, dahil nagpakita. Yung kanya nahubaran. Nahubaran. Kita mo na? Nakita lang yung salitang hubaran. Paano kung ang ibig sabihin ng hubad ay hubad na katotohanan, di ba? Kayo naman tong atat makakita ng hubad. Hubad daw, hubad. Natataranta talagang bababaran pa. Correct, di ba? Forward the rewind. Alin dito, di ba? Sang part? Gawain. Ipopost. Isu-zoom in. Correct. Zoom in. Alin dito yung sinasabing hubad part? Ganyan. Di ba? Pero pag nakita mo, nalaglag na naman yung strap. Yun lang naman yung nangyari. Pero na-clickbait ng nahubaran or naghubad. Yan. Hindi nakitaan. Nakitaan. Di ba? May sumilit. Di ba? May kumalembang. May bumuka. Mga ganon. Diba? May sumirit. Diba? May tumigas. May pumulandit. Pumulandit! Inilabas, impinasok.
Di ba? May binaon, may hinugot. Humaba, tas lumambot. Diba? Pagkaganyan ng mga, tas hindi. May tuyong nabasa. Hindi na siya tigang. Yan. Gustong-gusto niya yan. Pag mga ganyan, hindi na. Para saan pa magbabasa ng napakahabang official statement. So doon pa lang sa headline, dali na. Yun lang yung ako observation ko yun. In a way also a sad truth. Kasi hindi na po tayo nag-absorb ng information. Ganun na lang siya ganun kabilis yung pag-intindi natin sa isang mensahe. Correct. Diba? Na hindi na natin talaga pinoproseso, hindi na natin iintindi. Basta kung ano lang yung mabasa natin, wala na. Ito na yun, ito yung nabasa ko eh. Kaya nga minsan nagka-create na ng opinion. Correct. Diba? Nang babatch na ng husto kahit hindi naman niya alam yung buong kwento. Yung ganun, hindi nga binasa yung buo. Diba? Agad na lungkot. Diba? Kasi aalis na daw. Diba? Yung katulad ng mga nauusang mga picture na black and white. Diba? Pag black and white yung picture, agad namatay. Hindi ba pwedeng? Happy birthday talaga. Correct. Kasi naman ang uso ngayon. Totoo. Yung may mga pakalapati at paulap sa likod ng isang birthday celebrant. Diba? So, totoo yun na. Kailangan nating namnamin. Isa din magandang lesson yun na pwede nating kunin sa mga nababasa natin. Huwag tayo magbibigay ng agarang konklusyon or magbibigay ng agarang judgment sa isang nabasa o na post natin without processing the real message. Yes. Diba? Alam The true intention. Correct. Kasi ikakapahamak mo yan eh. Alam mo yun, i-practice po natin unless yun. Otherwise, ganito, April Fools. Ito given yung mga ganito. Pero kung everyday, ganyan yung pagtingin mo sa mga mensahe, tama yung sinabi ni partner. Correct. Wala ka ng pagproseso. Ikapapahamak mo talaga yan. Yes, diba? Sipin mo yun na nag-create ka na kagad ng napakaraming, sabi ko nga sa'yo, yung mga iba kong mga nag-message sa akin, hindi na daw nila maibalik yung luha nila. Sa utak, sa isip ko talaga, totoo ba? Pero yun nga, dun ko nga naintindihan din na okay, iba-iba talaga yung behavior ng mga listeners. Huwag nating i-assume na porke na lagi sila talaga nakikinig, na gets nila lagi. Kasi na-realize ko, nung ako ay radio listener din nung araw, while sobrang idol ko si Chico and Delamar, hindi ko rin alam yung buong life nila eh. So, ibig sabihin, idol ko sila, I would say na inidolo ko sila, pero hindi ako ganun yung parang alam na alam ko yung buhay nila na sinundan ko. Pero idol ko sila. Sasabihin ko, at hindi ko yung dinedeny, lagi ko sinasabi yun, di ba? So, madaming ganun. Yung sasabihin nila, idol nila tayo, pero wag nating i-assume na memorize nila lahat sa buhay natin kasi hindi. Correct ka. Diba? So, we're not taking against na tambalanisa na hindi nyo na-gets ha. Hindi yun eh. Na-gets namin. Ngayon, in general to, yung sinasabi natin. Correct. Ngayon, na-gets ko na, okay. Na hindi naman pala lahat about us. Hindi talaga yun eh. May ganun kasi ako, lalo-lalo na naalis kami sa morning, may feeling ako na, wala na. Yung buhay ng mga tambalanisa na nasira na. Pero hindi. Ayoko na, wala na kami silbi sa world. Correct. Wala na silbi yung radio life, ganun. Pero hindi May sarili kayong mga buhay at hindi umiikot ang mundo ninyo sa mundo ng radyo at mundo ng tambalan. So, pag nakakita kayo ng ganun, malulungkot ka kaagad without processing. Mga ganun. Oo. Diba? Though we appreciate. But we appreciate na nalulungkot po kayo. Yung mga taong very much affected, diba, sa pagkakaroon ng idea na mawawala ang tambalan. Ang sabi nga nung isa partner, mawawala lang ang tambalan kapag nagkaroon na daw ng modernization ng jeepney. So bale talagang forever ng tambalan. May feeling ako. hanggang matindi na talaga yung arthritis namin, hindi na kami makaakyat ng second floor. Hindi, pero na-appreciate namin the cries, the taranta. Correct. Diba ba't sila natataranta? Parang nakakatawa on our part, pero sa kanila nakakataranta, which we truly appreciate. Yes. Na-appreciate namin talaga. Pero ang dami lang din namin talagang realizations about it. Ganun pala yun. Totoo, no? Oo. Isa pang realization dyan na yun nga, may mga taong affected at may mga taong wala naman talagang pakialam. Doon mo talaga may intindihan. Now, at the end of the day, kanya-kanyang buhay din naman talaga tayo. Yun talaga, diba? yun yung kahit gaano mo iniidolo ang isang tao, diba, pag uwi mo ng bahay,
sariling buhay mo rin ang intindihin mo eh. Correct. And I think that's also helpful for celebrities na nababash o kaya yung may mga pinagdadaanan na matindi kunyari sa komunidad nila na feeling nila kayo lang ang pinag-uusapan dyan. Hindi. Pag-uusapan kayo, correct. Huwag kayong feeling, di ba? Ito totoo eh. Yun ako, realization ko yan eh na nga no, at the end, pag-uusapan namin kayo kasi inano ni ano si ano, nag-anuhan sila. Pag-uusapan namin. Pero pagkatapos nun, wala na rin kaming pake eh. Kasi ang pake ko, mapakain ko yung pamilya ko, 'di ba? Makakain ako na maayos, 'di ba? Makapag-aral yung mga anak ko, may sarili-sariling mga buhay. Isa pang lesson diyan na dami naman lesson sa prank na to. Ulitin lang namin, kagagawan po ito ng digital team namin. Wala po akong kinalaman dito. Tama. Ang intention nito ay para makiisa lamang sa April Fool's Day. Correct, 'di ba? Yun lang naman po talaga 'yon. O ano pang isa? Isa pang lesson dito, naniwala yung mga tao kasi puno tayo ng integridad. Ay, maganda yan. Maganda yan. Mas marami ang naniwala versus sa mga taong walang pake. 'Di ba? Mas marami ang nabigay ng kanilang pahayag, ng kanilang emosyon, ng attachment sa tambalan. O di ikaw na may integridad. Very good siya. This portion was brought to you. Corporation, ISO certified. Diba? Para paniwalaan mo yung para mensahe. Maniwala. Totoo, kahit without even processing it. Pero in fairness, siguro part of, baka rin dahil sa ganda ng pagkakalahad. Oo, magaling yung scriptwriter. Oo, yung scriptwriter. Para talagang, in fairness naman doon, partner, parang nung binabasa ko rin siya, parang naririnig ko rin yung boses mo na hindi. Kasi kilala kita. Ang galing na nakuha nung scriptwriter. Kung paano, diba? Papaano ito sinasabi ni Chris Chuper in real life. Diba? So para marinig mo ng ganon. Well, again, thank you doon sa mga again, walang intensyon. We mean no harm, walang intensyon na laruin ang inyong emosyon. It's just parang in commemoration. In commemoration of April Fool's Day. Yes. At dahil dyan, alam mo yan pala talaga dapat, pa-clickbait para lang bumalik tayo sa 1,300 live viewers. Nakakalungkot may po kasi. May keywords talaga pag nagka-caption ka. Pulandit. Nako, next time kasi digital, wag yung baitan yung namin. Lagyan nyo ng mga pulandit dyan. Lagyan nyo na ng mga bukas magtatalsi ka na naman ng likido ang tambalan. Ay, nakakaloka. Oh well. Ilan yung live viewers? Kanina 1,300 eh. Umabot tayo ng 1,300. In fairness, ganap na ganap po. In fairness. Pati nga mga kamag-anak ko, nagbe-message sa akin. Ako din. Sabi, mag-uusap lang tayo kahapon. Ba't hindi mo sinabi sa akin na lilipat ka na? Na diba? Magkausap lang tayo. Nalilipat ka na pala ng ibang stasyon. Sabi ng digital natin, sabi niya yan na hindi namin babaitan next time. In fairness naman, nababaitan sa atin yung digital. Kaya mababait yung mga caption natin. Naku. Pero totoo yun yung integrity ng program ng identity ng tambalan. Parang paniwalaan mo yung sinasabi namin. Baka kahit alam namin sa sarili namin na lang to prank to Pero ang dami kasing kumagat. Ibig sabihin, ganun yung pinaniniwalaan ng tambalan. Kasi kung hindi, talagang mas marami dito yung emoji na laugh instead of care or instead of heart. Correct. Makikita mo dun, mag-gauge mo in a way na parang, ay, alam ko gino-joke lang ako nitong mga to. Diba? Pero kung makikita mo, mas madami yung care and heart. So mas marami yung affected. Yes. Ganon. Thank you kung pinaniniwalaan nyo kami. Salamat. Kung nandun yung integrity. Integrity ng program. Di ba? Ng brand. In fairness, integrity ng brand. Feeling ko naman, in fair to us talaga, yung integridad ng tambalan, established naman na din. Nakakaloka. Basahin natin ang mga ang mga comments ng ating mga tambalanista. Happy Easter by the way, mga kabisyo! Magaling gumawa ng mga kung ano-anong pakana. Correct. Sabi ni Adelina Echanes, woohoo, sige Miss Nicole hanggang magkatungkod, promise. Sabi nga nila wala maghihiwalay sa pamilyang ito. Yan. Sabi ni Rochelle Figueroa, topic din namin kayo sa GC namin, hindi din ako naniniwala.
Sabi ni Malin Mediona, nakakainis kayo, wag nyo na yun uulitin. Sabi ni Jackie Bailboard, gusto ko na tuloy mang-away ng DJ kung umalis si Chris Chuper. Diba? Nakakaloka yung yung palong message, yun talaga. Kaya nga, yun nga yung sinabi ko kung tunay kang tambalanisa, like as in legit, active tambalanisa, you would know, hindi. G. Antonio, yun yung isa sa mga nag-message Siya yung unang nagsabi. Pati si Rogelio Pagdangan ng Clara Jr. Siya yung mga una ko nabasa As an introvert, wag kami. Hindi ka mag-message ng ganyan. Ganon din yung yung message ni G. Antonio. Totoo din yun. Sabi ni Lander Cass Chris Luis, Muset, sumakit ang mga utak ko sa inyo habang binabasa ko ang teledrama ni Chris Chuper, tapos ngayon magkasama kayo. O diba, na ano kayo doon, na clickbait pa rin kayo. Correct. Tsaka hindi ko yun isi-share kung totoo. Galit lang ako for life. Hindi ko isi-share. O diba, tingnan mo itong pa-clickbait ng tingnan mo itong pa-clickbait ng Lab Radio. Nandiyan sa comment section Naglibot si Tanya Chinita para magpahawak. Tas yung tawag doon, yung photo, yung still shot, may bliner pa habang may hawak siya. Kaloka. Bukas ganun din yung caption natin, Kuya Boy P, Kuya Jerome. Ang pangit kasi. Si Nicole Yala may pinatigas na naman ngayong umaga. Kanina na naman yung pinatigas ni Nicole Yala. Ice candy summer na kasi. Posibleng gano'n, di ba? Hawak mo ice candy pero pixelated din. Ganon, pixelated din kalurky. Ganon. Isip nga kayo ng caption na tapos gagamitin namin sa mga susunod na araw. Yung mga pang-clickbait din. Pang-clickbait Turuan din. nyo kami kasi pagod na yung mga isip namin na Tsaka pangit, hindi ewan ko. Kahit na yata i-clickbait, parang di bagay. Hindi ko sure. Shoutout naman, Ma'am Nicole, kay Jaya J. Ohelio Marte. Bakit naman, Miss Nicole, pumunta ka na Ilocos Norte, hindi ka man lang nagsabi? Ang hindi nyo po alam, Tuesday pa lang ng hapon, nandito na ako ulit sa Maynila. Hindi ako sumasabay. Sabi ni Dexter Binuya Espiritu, di nyo ako may etchos, ma'am. Drama nga before, pinagtatawanan pa, kainis. Alam nila. Sabi ni Shintal, naku, hindi ko nga binasa ang haba-haba. Sa totoo lang, walang maniniwala sa'yo, Chris. Mas joker ka kaysa madrama. Hindi naman. Seryoso kaya Seryoso ako. Kaya siya. Hindi lang halata. Sabi ni Jean Vergara Leasing, topic din kayo sa Reddit. Reddit? Reddit? Talaga? Reddit. Sabi ni Monica Torres, hindi ka pwede mag-resign, Chuper. Hindi pa tayo bayad sa utang. Marami pa tayong marami mga obligasyon. Pa tayong correct. Dami pa nating gagawin. Oy, partner, batiin mo daw si Jamil Eviota. Kasi sabi niya, pag binati mo daw siya, mag-half day daw siya. Dali. Jamil Eviota? Eviota. Ayan. Ma-half day ka na. Shout out na yan, Jamil. Eviota. Ayan. Ba't ka mag-half day? Alam mo na, yan yung mga makakapal na mukha. Nga ba na nga ng bakasyon, absent pa ngayon. Mag-half day pa today. Kalurky. Sabi na nga ba, pang April Fool's Day pero inabangan ko talaga ngayon ang live nyo, kalurky. Sabi ni Francis Tongol. Widely recognized na din ang April Fools sa Pilipinas, no? Totoo. Kasi parang nung college, parang hindi, di ba? Wala masyado. Kahit nung mga early days na nagtatrabaho tayo, hindi siya masyado. Hindi. Parang Halloween. Oo, diba? Nito lang din. Nito lang din siya, parang ang yaman, may pa-Halloween. Dati kasi wala talagang nag-Halloween April Fools, gumaganon na din. Totoo. Sabi ni Gerald Frederick, hi, kala ko totoo na. Sabi ni Karina Jonko, nalungkot ako talaga, kala ko totoo na lilipat ni si Chuper. Puro akala. Sabi ni Katsumi Rick Jason Bautista, just go for 20 years kayo on Trusted Radio DJs at wala makakasira sa inyo mga idol. Binabasa ko yung post pero I'm sure prank naman Solid tambalan pa rin hanggang wakas ng mundo. Ayan. 100% ng kaba ko doon, Chris Chuper, sabi ni Neslin Falle. Itago natin sa kanilang mga tunay na pangalan ng gumawa niyan. Si Troika Lunar. Yan. At saka si Jerome Salud. Yan. Yeah. Monsalud pala. Monsalud.
ang nag-isip na gumawa ng content na yan. Correct. Si Boy P, si Boyet. Yan, sila yan. Sila po yan, sila. Sabi ni Jeremy Bueno, totoo naman na establish ng integrity ninyo, naging guide na kayo for us. Pero hinihintay ko yung pag-iyak ni Nicole para alam ko kung totoo na yung post kahapon. Pero wali, kaya not true. O, diba? As a true tambalanisa, alam niyong iyakin ako. Tsaka sisegundahan ng iyak yan ni partner. Oh, either yung deadma or hindi sisegundahan ng content na umiiyak din. Hindi ako magde-deadma for sure. Pag dumedma ako, ibig sabihin hindi yan totoo. Pag hindi ako nag-react, hindi yan totoo. Pero kapag ka nag-react na ako, di ba meron siyang official statement mas mahaba, hahabaan ko yung akin. With video. With video, with tears, ganun. So tama ka dyan sa observation mo. You're a true tambalanista. Correct, true tambalanista. Pasok sa banga. Sayang ang sulat nobela na walang naniwala, sabi ni Ja Villanueva. Ang lakas maka-April Fool, sabi ni Mad San Juan. Akin na lang po yung headband ninyo. Sige, sa'yo na lang. Happy April Fool's Day! Niloko. Sabi ni Crisel De Jesus, ito yung love team na hindi talaga magbe-break. Kasi hindi nga kami love team. Kaya hindi kami magbe-break. Oo nga, wag na. Kinilimutan na namin ng na ang yun. Ang idea na yun. Na minsan sa buhay natin, pinag-love team kami. Pinag-love team. Credible daw kasi tayo, sabi ni Dayan Arizawa. Oo, para paniwalaan yung message. May credibility. So, pwede mo talaga, ako hindi ko naisip talaga integrity part eh. Mas naisip ko talaga yung, okay, it's really not about us. Or, yun nga, na hindi mo madami ang hindi nagpo-proseso. Pwede Ganon naka-instant yung mga information sa world, parang ganon, na wala nang pagpo-prosesong nagaganap. Totoo. Ganon. And speaking of ganap na po ba na kayo po ay nakapag-subscribe na? Sino subscribe ba yan? O ina-add sa playlist? Hindi ko alam. Sa podcast. Podcast ng Spotify na available sa... podcast ng Tambalan available sa Spotify. O basta, may podcast po kami. Yan. So today may bagong upload. Every Monday yung pag-upload natin ng bagong content. Englandan Andrade Magbanwa, kayo talaga? Muntik na akong maniwala. I'm glad to see you, Tambalan. Butching Rhea Lobeses, grabe na miss ko naman kayo. Ang tagal ninyong hindi nag-live. 1 week lang, 5 days lang. 3 days lang actually. 3 days lang. Oo nga, 3 days lang. Technically, Wednesday to Friday. Andito po sa loob ng booth may mga pakana ng ng prank na ito. Ang pang-April Fools. Wala po talagang kinalaman ng Tambalan. Consent lang po ang hiningi sa amin. Correct. Pero kami ang idea... Hindi na kami lumaban. Umuon na lang po kami. Yan, si Boyet at saka si Boy P. Yan. Sila po ang may pakana niyan. Ang may dahilan ng lahat ng yan. Kung bakit nangyari ang mga ganitong bagay. Saglit din pong tumigil ang mundo ko pero alam kong imposible, sabi ni Annabel D.C. Cantre. Isa pang lesson na pwedeng makuha dyan, yung yun, parang level up or upgraded na the boy who cried wolf. Correct. Yes. Sa susunod, pag nagsasabi na ako ng totoo, hindi tayo sure. Hindi na kayo maniniwala sa amin. Correct. So, ibig sabihin, hindi na tayo pwede mag-prank ng ganito. Kasi wala nang maniniwala. Kahit totoo na pala. Diba? Yun lang. Yung kahit nagsasalita na ako sa Yes FM. Correct. Joke yan, joke. Wala pa rin naniniwala. Na binago lang yung background. Wala siya doon. Diba? Yun din. Pero alam niyo, hindi rin naman imposible. Oo, Naka na mangyari yun. Correct, diba? correct. Kasi Tambalan, lipat sa DZRH. Oo, diba? Kasi nangyayari po kasi talaga. Yung akala po natin, may mga bagay na akala natin imposible mangyari, pero posible pala. Mm-hmm. Ako yung isa sa mga ganon partner, yung love na love natin na boss natin, na hindi ko akalain na magre-retire ng early. Oo, no. Parang hindi not in my wildest actually, dreams. hanggang ngayon, hindi siya nagsisink in sa akin. Oo, diba? Parang hindi it did not happen. Parang hindi, etong boss namin na Feeling ko yung boss natin na yun, nandyan lang. Correct. Pero totoo. Pero wala na siya dito. I mean, hindi siya nategi ha. Pero nag-retire siya ng mas maaga na hindi siya, ito po kasi yung boss namin na nakadiscover sa aming dalawa eh. Oo. So, parang
parang imposible talaga. Alam mo, kasi sobra siyang radio person. Yung mga ganun. Tapos, posible pala siya. Na isang araw, mag-say goodbye siya to radio. Oh. Diba? Yung ganon. Pwedeng palitan, pwedeng mawala. Oo. Pwede diba? may mangyari. Correct. Yun din yung realization doon na akala lang natin imposible, pero posible pala. Pwede nating tingnan yun sa hindi negative way, ha? Positive way. Diba? Correct Na naman. Minsan isang araw, Tambalan, magulat ka, nasa Easy Rock kami. Yes, Nag-i-English kami doon. Walang imposible. Diba? May mga ganon. Parang akala natin imposible, pero posible pala. Paano pa kung halimbawa, pag dumating yung time na parang, ay, hindi na kayo bagay sa Love Radio. Pag sinabi ng boss natin, matanda na kayong dalawa eh. Hindi ako. yung tinitingnan mo na pwedeng alternative or pwedeng bagong kalagyan ng Tambalan at anong klase ng programa? Hindi, baka RH na nga. Yun yung pivot yun yung nakikita ko Oo, parang yun na siya, yung pivot niya ay AM. Either podcast, kasi malawak Wala naman naman. tayong kita doon. Oo nga. Mag-stream kayo kasi na mag-stream para naman magkaroon kami ng sponsor. Correct. Para makita nila maraming nanonood o nakikinig. Oo, ganun. Wala kasi kaming kita dun eh. Passion project pa rin siya hanggang ngayon. Pero okay lang. Yun, lang mga naman. ganun. O kaya yung DZRH na para magkaroon tayo ng radio magazine show, lifestyle. Feeling ko mga ganun. Kasi madami ako nakikita na parang older than us, but because they established themselves earlier on, hindi naman sila talaga totally nawawala. Correct, parang correct. ganun. Kaya ako I would say na blessed pa rin tayo kasi nauna-una din talaga tayo sa ganito eh. Tapos ang nakapag-establish tayo na integridad at name for ourselves in this field of radio na mas ano ba yung sasabihin ko versus social media, ha, mas mas tumagal, mas lumalim yung roots natin sa parang ganon. Kumbaga sa halaman, mas yun nga, yumabong tayo sa radio. Kumbaga sa halaman, yung ugat nito umabot na sa kabilang street. Ganon na siya kalayo. Hindi siya ma-uproot basta-basta. Kasi kunyari, for example, on social media, ang daming sumikat ng mabilis eh. At sana yung sumikat ng mabilis nag-ipon agad na hindi naman totoo kasi nga kami nga 20 taon hindi kami nag-ipon eh. Alam mo, may nagtatanong sa akin, kumusta naman 20 years mo? Sabi ko, ako hindi pa rin mayaman. Isipin mo na lang, masaya ka naman. Isipin mo na lang. Ito, empleyado pa rin. Sabi, 20 years ka na pala, sabi ng mga grabe no, ang tagal mo na sa radyo, 20 years. Kumusta naman? Ito, hindi pa rin mayaman. Pero nakakapag-blazer ka na, dati naman hindi. Oo naman, syempre, pinagmamalag ko, nagbe-blazer ako ngayon. Dati diba? butas-butas kayo in the meat ko. True, diba? May pag-level up. Kanya-kanya na level up lang yan talaga. May mga ganun, may mga talagang umaalagwa ng matindi, may mga ibang sakto lang para sa pangailangan. Ganon. Pero ako na magandang magandang anong tawag dito? Alternative diba? Or Si fallback. Hindi, actually hindi fallback. Yung alternative. Pivot. Oo. Ano ba ang spell ng pivot? Ha? Ano ang spell ng pivot? How do you spell pivot? Iba na lang topic. Oo, pwede. Pwede siyang ganun. Pero hindi siya posible na AM na commentary. Comedy show. Comedy show pa rin, parang gano'n. Pero magazine show, gano'n, lifestyle, parang gano'n, pwede. Hindi ko siya nakikita na parang, okay, magdi-DZRH or mag-AM, pero news. Hindi ko kaya. Hindi ko natawa ko sa hindi ko kaya. Hindi mo kasi matatawa talaga ako doon. Walang mahirap, siguro matagal ko bago ma-internalize na newscaster ako. Na seryosong balita yung dinideliver mo. Baka matawa ako pa, nabulol ako. Correct. Totoo. Sabi mo nga sa'yo, nagde-defend ako ng thesis eh. Natatawa ka. Tumawa ako ng malakas. Tapos nawirdohan sa akin yung mga panelista ko. Nakalimutan ko Adrian pala ako. Hindi ako si Christopher that time. Oh my God. So matagal bago ko ma-internalize na ako, newscaster ako. So ako malabo siya. Pwedeng comedy show kasi may mga ganun namang format sa AM, pwede din. Pwede. Kasi kung sa FM ka magtatagal, tingnan mo, ilang taon ka na, partner? 45. 44 lang. 45 ka na this year. Ikaw din. 45 this year. At pag nag-golden Golden girl ka na, golden girl,
Bagay pa ba sa Hindi FM? na eh, malayo na eh. Off na. 5 years na lang. Iniisip ko 15 years. Yung 5 years na yun, parang Mabilis ito lang yun. na lang. Yung pandemic nga, 6 years ago na pala yun. Correct. 6 ba? Hindi naman. Advance yung calendar mo. Saan ba nangyari yun? 2026 ka na. 2026 ka na ba, Paul? 2020 yun eh. 2020. 4 years. 4-5 years na, di ba? So, ganun siya kabilis. Na parang, 5 years later, Huwag ka 50 nga, years old ka overthinker na. ako eh. Huwag ka magulo. Ang tawag dyan, pagpaplano. O, yabang nito, paano mo may plano? Hindi nga ako yumaman after ng 20 years sa radyo, di ba? O basta, Ang bilis, di ba? Ang bilis lang din. Totoo naman, tingnan mo lang yung mga anak ninyo, mga kabisyo eh. Hindi ba't ano lang siya dati? Pinag-iisipan nyo lang gawin. Ngayon may asawa na. Totoo. Ganon lang din kabilis. Ngayon graduate well, na sila. let's cross the bridge when we get there. For Correct. now, ang importante, hindi po totoong may lipatan na magaganap. Yan. Correct. Well, it's a prank, diba? Correct. Happy April Fool's Day po sa inyo. At naway hindi kayo naloko ng matindi na naging cause para mairita, magalit, mayamot, at mabad trip, at magkaroon ng friendship over. Sana walang ganun, ha? Kakaloka. Grabe ka, Juper. Alam mo ba yung nabasa ko yung post mo ng hina ako at nalungkot. Kaloka, sabi ni Archus Alonso. Hi, Archus. Ay, Archus! Tambalalista din natin yan. Correct. Si Archus Alonso. Oy, batiin din natin, partner. Shoutout natin, batiin natin ng happy birthday! Si Jonathan! Uy! Sabi ni Father JJ, si Jonathan kasi laging kasama ni Father JJ ito. Sabi daw ni Father JJ, the best birthday gift, tambalan forever. Yan, hindi kami aalis. Happy birthday, Jonathan! Baka naman, pasamgyup ka. Grabe, alam mo, partner, 40 days akong hindi kumain ng meat. Talaga, kinaya mo? Kaya gano'n na lang katindi excitement ko mag-samgyup mamaya. Baka 40 kilos ng sorry na lang po dun sa kakainan kong samgyup mamaya. Lugi po kayo sa mukhang ito. Lugi po kayo sa mukhang to. Itimbre nyo na po. Itago nyo po beef. Lahat ng beef nyo, itago nyo na. Itago nyo, yung mga mura lang yung mga ilabas ninyo. Ganun. 40 days. Hindi ka nag-meet ng 40 days, pero nag-seafood ka ng 40 days. Oo, seafood. Seafood diet talaga. Puro alimasag, di ba? Yayamanin pala. Hindi, talaga na-discover ko yung mga Ano yung alternative mo? Ano pinagpalit mo sa meat? Ayun nga, isda, gano'n. Na hindi, parang halimbawa sa isang restaurant, matik yan ang ordering ko dyan, beef. Kung ano man yung beef o kaya pork na meron. Pero for 40 days, ang in-order ko puro, meron po kayong seafood? Mga ganong klaseng mga eksena. Tama yan, di ba? Let's stop killing pigs. Ay, pero hindi. Mamaya nga mag-ano na ako eh. Mamaya nga Hindi kayang panindigan yun, sorry. 40 days. 40 days kong kinaya. Kaya pala. Yung pala yung mga akala mo imposible pero posible pala. Ganun. Di ba? Akala ko hindi ako mabubuhay ng walang karne. Medyo mahirap. Oo. Kung sanay ka talagang kumakain. As in, tsaka parang siya, normal beef, siya. pork, Correct. chicken. Oo. Isipin mo, may nagbigay sa akin ng isang ganito kalaking lagayan ng menudo. Hindi ko siya kinain. Favorite ko yun. Ba't hindi mo kinain? Kasi nga, iba yung kumain. Iba yung, pinili ko yung ibang options, gano'n. Dapat nilagay mo muna sa freezer tapos hindi, may nalagay na part. hindi lahat. So meron natikman ko pa din. Yun nga lang after ilang weeks, 'di ba? Pero ganun pala, matibay din ang menudo talaga basta lagay mo sa freezer. Gano'n. O siya, exit na po kami for now, 'di ba? It's a prank yung mga kabisyo natin na naninervyos. Huwag na po kayong kabahan. So tuloy po ang tambalan. Walang bababago, walang maaalis, walang mawawala. Ganun. Medyo nakampante na sila. Correct. 900 viewers na lang. Ang dami pa rin. Oo. Salamat sa sa mga nakampante, kinabahan, 'di ba? Ako nga yung caption ko, Happy Easter, Happy New Partner. Chika mo Nicole. Pa-clickbait ka din. Hindi pa Inutos lang sa akin kanina.
Happy new, happy new partner. Ganun. Diba? O siya, exit na kami for now. Mamaya ulit kwento na Mahiwagang Burnay. Bye. See ya. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!